Hindi po ako politiko. Mahal ko lang ang Diyos. Mahal ko lang ating bansa. Nakulong ako ng 2 beses during martial law. Alam niya ng mga kaibigan kong aktivista radikal. Pero binuhay ako ng Panginoon. Ako'y binaril. Ako'y nakidnap noong unang panahon. Namundok, sandali. Pero binago ng Diyos ang aking buhay. Gusto ko lang i-share sa inyo, may isang solusyon bago ako magwakas. Nasa krisis ngayon ng ating bansa. You can ignore it, you can accept it. But it is a fact. It is a reality. Magdasal tayo, i-discern natin kung saan patungo ang bansa. Sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 10, "The thief," referring to Satan, the god of this world, "cometh not but to steal the blessings of God, to kill and to destroy." This is the modus operandi of the devil, considered as the god of this world. But Jesus said, "I came to give life and have it more abundantly." Wow! Ang ganda ng pangarap ng Diyos sa ating lahat. Naalala ko in Jeremiah 29 verse 11, God said, "I know my plans for each and every one of you, not to harm you, not to destroy you, not to forsake you, but to bless you, to prosper you, to give you hope and a future." Imagine, hindi nagsisinungaling ang Diyos, Jeremiah 29 verse 11. Pero ba't nagkakaganito ang ating bansa? Uunlad ng konti, babaksak. Uunlad, babaksak. Parang palitaw, lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. For many, many years, alam niya ng mga kapwa nating Pilipino na merong sense of history. Saan tayo patungo ko? Bodies Philippines. Kaya mawawakas po ako sa isang panawagan. Ang solusyon po mismo ay nasa salita ng Diyos. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Dito po ako magwawakas. If my people, I quote 2 Chronicles 7:14, God said, "If my people," not the people of the devil, not the people of the world, "if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive your sins, and I will heal your land." Ang sabi ng Diyos, unquote, kung ang mga taong tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang mga kasalanan, ako mula sa langit, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, the judge of all judges, on judgment day, naharap ang lahat ng tao sa balat ng lupa, nobody's exempted. Ako mula sa langit, pakikinggan ko ang inyong mga dasal at pananalangin, at tatawarin ko ang inyong mga kasalanan, at pagagalingin ko ang inyong bayan. I do not condemn anyone because I'm a great sinner. I used to be one of the greatest sinners in this world. Nagturo ako sa libu-libong estudyante, magsasaka, mangingisda, na huwag maniwala sa Diyos. Nang kailangan natin ay revolusyon. Pero nagkamali ako at nagkasala. Ako'y pinatawad ng Panginoon at gusto kong hikayatin ang lahing Pilipino. Magbalik loob tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Sabi na Proverbs 9 verse 10, the fear of God is the beginning of wisdom. Kapag ang mga leaders ng ating bansa ay wala ni katiting na fear of God, walang wisdom. Pag walang wisdom, walang mangyayari sa direksyon ng ating bansa at ng ating lipunan. Kaya sabi ng Bible, sabi ng Diyos, kung tayo magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang kanyang muka, tatalikod sa mga kasalanan, ako na Diyos na may gawa ng langit at lupa, patatawarin ko ang inyong mga kasalanan, pagagalingin ko ang inyong bayan.